Noong Biyernes, nakuhanan ng CCTV. Mga biyaheng probinsya, patuloy ang pagdagsa sa mga terminal ng bus, pier at paliparan. Seguridad, doble higpit. Sa Bulacan, batang kagagraduate lang, patay matapos makuryente sa perya. Mga grade 1 students sa isang eskwelahan sa Bacoor, Cavite, nauubos daw ang baon dahil inoobligang ubusin ang paninda ng mga guro. Liberal Party, sinabing kapit tuko ang Pangulo sa posisyon. Pino na rin ang di pag-aksyon ng COMELEC sa mga reklamo nila. Palasyo at COMELEC itinanggi ang bintang. Mga litsunan, malakas pa rin ang benta. Hindi pagkain ng karne tuwing Kwaresma. Sinusunod pa ba? Lolang 68 anyos, masayang nagtapos sa high school. High-tech na water show, bagong atraksyon sa Maynila. Bagong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Ano kaya ang reaksyon? Na-disqualify na beauty queen. Best friend daw niya. At Latino heartthrob na si Ricky Martin. Umaming pading. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 Oras. Gabi po ngayong Martes Santo, silipin natin kung mas madami pa kesa kahapon ang mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya para sa Semana Santa. Nakatutok pa rin live mula sa Batangas Port si Cedric Castillo. Live din mag-uulat si JP Soriano sa sitwasyon at seguridad sa Araneta Center Bus Terminal. Si June Veneracion nakantabay sa Manila North Harbor. Nasa NAIA Terminal 3 naman si Steve Dailisan. Nakuhanan ng CCTV ang pagbangga ng isang barko sa Batangas Port. 25 sa halos 200 pasahero ang nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakatutok si Cedric Castillo. Supercat fast craft na eksklusibong ipinakita ng Philippine Ports Authority sa GMA News. Makikita ang pagdaong ng barko sa Batangas Port hapon ng March 26. Tila normal naman ang andar ng fast craft, pero nang malapit na, bigla na lang itong sumalpok sa rampa. Bahagya pang kumayo ng tagiliran nito nang sinubukang bumwelta. Makalipas ang halos 30 minuto, lumubog na ang araw pero hindi pa rin nakadaong ang barko. Mahigit 20 pasahero ang naiulat na nasaktan dahil sa aksidente. Nangako ang pamunuan ng fast craft na sasagutin ang pagpapagamot sa kanila. Paliwanag ng Philippine Ports Authority, engine malfunction ang idineklarang dahilan ng kapitan ng barko. Pero habang patuloy ang investigasyon, pinag-aaralan daw ngayon kung posibleng human error o mismong ang kapitan ang may pagkakamali. Nagkulang sa kalkulasyon yung kapitan. No? Sabihin natin na siguro dahil sa sanay na siya, no, yung normal na pagdikit sa pier, that time may konting alon. Sa kabila ng aksidente, kapansin-pansing pinipilahan ng mga pasahero ang mga fast craft ngayong Semana Santa. Oras-oras may biyahe nito papuntang Mindoro. 45 minutes na doon ka na sa Calapan. Malaking ginhawa ba yun? Oo naman, syempre. Unlike sa Roro kasi 2 to 3 hours. Kasi lagi ako doon sumasakay, bihira-bihira ako sa Roro. Ay wala, no choice ako eh. Di talaga doon ako sasakay. Mahirap sumakay sa malaking barko eh. Mula rito sa Batangas Port, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Ayon sa Voices Transport System, ang may-ari ng Supercat, tuloy ang investigasyon sa insidente nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan naman daw ang kumpanya sa mga investigador. Kamustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Batangas Port. Nagbabalik live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, lumampas na sa 10,000 mga pasahero ang nagtungo rito sa may Batangas Port ngayong araw at sa ngayon ay nananatili pa ring maayos ang sitwasyon ng mga biyahe papunta sa mga probinsya.
Alas 8 pa lang ng umaga, mahigit 8,000 pasahero na ang naitala ng Philippine Ports Authority o PPA. Inasahan ng PPA, mas marami pa ang mga babiyahe. Sabi ng Pag-asa, di ba, nasa dyaryo na typhoon-free Holy Week daw ngayon. So with that announcement, we expect yung influx ng passengers. Pero kapansin-pansing sa maghapon, maraming silya ang bakante. Nakahanap kasi ng solusyon ng pamunuan ng pier para maiwasan ang siksikan ng mga pasahero. Dati-rati kasi, isang Terminal 3 lang yan, lahat, no? So, nagre-reklamo yung mga pasahero sa mga ro-ro ships dahil masyadong malayo yung nilalakad nila. So, nung nirepair namin ang Terminal 2 at inilipat namin doon, naging mas komportable. So far, so good naman. Hindi masakit. Martes Santo ng 2008, naitala ng PPA ang pinakamalaking bilang ng pasahero sa Batangas Port, halos 30,000. Pero inayos na ang patakaran ngayon. Nasa Terminal 2 na ang mga pasahero ng Roro. Ngayong araw, doble higpit na ang seguridad sa buong pier. Wala raw kawala ang mga kawatan sa mahigit 60 CCTV cameras na nagkalat sa compound. Pagdating sa security outposts, hindi raw makakalusot ang mga ipinagbabawal tulad ng patalim at aerosol na pwedeng magliyab sa loob ng barko. May iba pang bawal sa loob ng Batangas Port. Yung mga fresh meats or yung mga frozen meats, bawal itawid mula Batangas papuntang Mindoro. Mel, paliwanag ng PPA, epektibong paraan daw para maiwasan yung pagkalat ng sakit na posibleng dala ng mga karne. Ito nga kaya ipinagbawal ito dito sa Batangas Port. Gayunman, yung mga karning napakuluan na raw o kaya yung mga naluto na ay pwede naman daw dalhin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Alamin naman natin ang sitwasyon at ang ipinatutupad na seguridad sa Manila North Harbor. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Mel, kung pagbabasihan mo yung bilang ng mga sumakay sa dalawang barkong naglayag ngayong araw ay masasabing bahagyang bumaba itong mga pasaherong nandito sa Manila North Harbor, pero asahan daw bukas ang pagdagsa ng mga pasahero dito. Unang umalis ang barko ng Negros Navigation kaninang umaga. Sabi ng Coast Guard, mahigit 300 pasahero ang kulang ng barko para maging full capacity. Sunod na naglayag ang barko ng Moreta Shipping Lines. Lampas 300 ticket din ang hindi nabenta. Alam mo, ang idinap ng ngayon ng mga passenger, kasi sa mura ng airlines, hindi ba? Ang airlines ngayon, kumuha ka ng ticket mo, sabihin mo, a month before o 2 months before is much cheaper. Kumpara sa ibang daungan, hindi ganoon kadami ang nagpupunta sa Pier 6. Kaya kulang ito sa gamit pang seguridad. Walang x-ray machine kaya mas mahigpit ang inspeksyon ng K9 units. Talagang binubuksan ang mga bagahe ng mga pasahero. Mas rigid dito kasi nga walang x-ray. Kasi pag mas bubulat-latin mo yung gamit kasi hindi mo makita yung loob nun. Wala kang x-ray machine, so bubuksan talaga yung mga bagahe nila. Napansin ng Coast Guard na mas konti na ngayon ang nahuhulihan ng mga deadly weapon. Mukhang nagtanda na raw ang mga pasahero sa mga pinagbabawal na dalhin sa loob ng barko. Sa Pier 6 namin nakilala ang 9 na taong gulang na si Margie Tabuena. Sa dami ng pasahero rin nakasalalay ang ikot ng kanyang buhay. Maninisid ng barya ang tawag kay Margie. Siya lang ang nag-iisang babae sa grupo. Sinisisid nila sa maduming tubig ang mangilan-ilang barya. Dito raw siya umaasa ng pantulong sa kanyang pamilya mula nang magkasakit ang ama. Agawan po kasi. Agawan. Pag sasaloy mo na tatapikin yung kamay. Kaya nakagaw sa akin. Binibigay po kay mama. Binibiling bigas. Sa kaulan. Kung konti ang pasahero, mas maliit din ang tsansa ni Margie na may maiuwi sa pamilya. Mel, advisory lang sa publiko ay tuloy-tuloy ang mga biyahe rito sa Manila North Harbor hanggang sa araw ng linggo. Mel? Kawawa naman yung mga bata, no, June? Sana makita yan ng mga kandidato, no? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. 24 oras naman naka-alerto ang mga tauhan sa NAIA dahil sa dami ng mga bumabiyahe. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve!
Mel, ngayong Semana Santa, inaasahang papalo sa mahigit 40,000 biyahero para sa domestic flights habang 10,000 naman para sa international flights ang dadagsa dito kada araw sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya naman ngayon pa lang ay nilagay na sa heightened alert status ang 3 terminal ng NAIA. Ang ilang mga airline companies naman, Mel, abay naghanda ng pakulo para hindi mainip yung kanilang mga pasahero. Karamihan sa mga regular flights, fully booked na, lalo na yung patungo sa Kalibo, Katiklan at Cebu. Pero nakahanda naman daw mga airline companies na magdagdag depende sa pangangailangan ng pasahero. Pambawi sa mahabang pila sa check-in counter, naglagay na ng Easter Bunny candies ang isang airline company. Ako kasi born again Christian ako, so parang I do my personal devotion every day, not only Holy Week. Kung nagbabakasyon ng karamihan, ang may 3,000 police, security personnel at airport staff ay nakaalerto 24 oras ngayon para alalayan ng mga pasahero. Bukod sa mga baggage x-ray machines, walang pati din ang pag-iikot ng mga K9 units para busisiin ang mga bagahe. Naglagay na rin ng mga help desks, pati medical booths sa loob ng paliparan. Any passengers na needs medical attentions, pwedeng i-approach lang yung aming medical staff any time of the day up to last flight. Sa mga may karamdaman gaya ng lagnat at tigdas, ipagpaliban na lang ang biyahe dahil di rin makalulusot sa thermal scanner ng paliparan. Paulit-ulitin ang paalala ng NAIA authorities na wag nang tangkaing magpuslit ng mga ipinagbabawal gaya ng bala, baril, pampasabog at matutulis na bagay para di maabala. Huwag ding magkakamaling magbitiw ng bomb joke sa loob ng paliparan. 40,000 pesos ang multa at 5 taong pagkakakulong ang parusa. May penalty ang pasahero na magbiro ng ganun na may bomba at madadala siya sa fiscal office ng prosecutor's office. Ang sinusunod naman natin yung international standards, yan ay bawal din sa other international airports. Mel, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung pagbababa ng mga sasakyan at ng mga taxi ng mga pasahero papasok sa NAIA Terminal 3. Inaasahang dodoble pa nga yung bus ng mga tao bukas dahil inaasahan na yung ilang mga opisina ay half day na lamang. Mel, tuloy-tuloy din yung mga flights maliban na lamang dun sa isang naantala na flight papuntang Cebu. 2 oras na antala yung flight pero nakalipad din naman agad yung eroplano. Samantala, Mel, mananatili yung heightened alert status hanggang makabalik yung ating mga kababayan sa Lunes o di naman kaya sa Linggo. Mel? Steve, dapat ba agahan ng mga pasahero? Kamo, ang dami-dami ng pasahero dyan eh. Tama ka dyan, Mel. Para hindi nga maabala, kung kayo paparito sa airport, dapat mga 3 oras pa lamang bago ang inyong scheduled flight ay pumarito na kayo para hindi kayo makaranas ng mahabang pila, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Para sa iba pang malalaking balita, makakasama natin ngayon ang kapuso nating si Jay Taruk. Jay! Salamat, Mel. Tuwing Huwebes Santo, nakagawian na ng maraming Katoliko ang magbisita iglesia. Ano nga ba ang kalagahan ng pagbisita sa maraming simbahan? At paano nagsimula ang tradisyon ito? Yan ang pintukan ni Cara David. Naghahanda na ang mga simbahan para sa dagsa ng mga debotong magbibisita iglesia sa Huwebes Santo. May tabing na ang mga santo bilang simbolo ng pagluluksa sa paghihirap ni Jesus. Ano nga ba ang kahulugan ng bisita iglesia? Sa Huwebes Santo, sinasabing naganap ang huling hapunan ni Jesus. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa hardin ng Getsemani para magdasal. Watch and pray that you may not undergo the test. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol habang nagdarasal siya sa Garden of Gethsemane. Ang bisita iglesia ay isang paanyaya rin sa atin ng Panginoon na samahan siyang magdasal sa oras ng kanyang pagsasakripisyo. Base sa tradisyon, bumibisita sa 7 basilika sa Roma ang mga deboto buong gabi ng Huwebes Santo para samahan ng Panginoon sa kanyang pagdarasal. Ang paanyaya sa atin is to keep vigil, magdasal. Pero sa pagdaan ng panahon, nagbago na ang tradisyon. Ang iba, sinasabay na sa Stations of the Cross ang pagbibisita iglesia. 2 estasyon sa kada simbahan. Ang iba naman, bumibisita sa 14 na simbahan, simbolo ng 14 na Stations of the Cross. Pero ayon kay Father Ari Sison, ang tunay na diwa ng bisita iglesia ay wala sa dami ng simbahang napuntahan, kundi nasa lalim ng pagdarasal. Madalas tinatanong kami ng mga tao, kailangan ba talaga magbisita iglesia? Ang sagot ko, ang mahalaga, magdasal kayo. Find time to pray. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Ngayong high-tech na ang panahon, pwede na rin magbisita iglesia sa pamamagitan ng internet. Pero paalala ng simbahan, para lang ito sa mga OFW at yung may mga sakit.
at hindi para sa mga tinatamad lang. Nakatutok si Pia Arcangel. Tuwing Huwebes Santo, dinadagsa ang mga simbahang Katoliko para sa bisita iglesia. Ayon sa CBCP, kung maraming umiikot sa mga simbahan, marami rin ang di nakakapagbisita sa kahit isang simbahan. Nagre-request kung pwedeng gawin nga itong mga to para makapag-celebrate naman sila ng Semana Santa. There is no way for them to come home or to go to other churches. Kaya ngayong taon ipinakilala ng CBCP ang online bisita iglesia sa pamamagitan ng kanilang website na www.cbcponline.net. Maaari nang pasukin ang 7 simbahan sa Maynila nang hindi lumalabas sa bahay. Kabilang dito ang Manila Cathedral, Malate Church, San Agustin Church sa Intramuros at Baclaran Church. I-click lang ang bawat simbahan. Sa loob ng bawat simbahan, may mga dasal na pwedeng basahin at kung gusto ninyo ng kasabay sa pagdarasal, pwede rin i-click ang audio button. Hindi pwede yung misa, hindi pwede yung confession, hindi pwede yung veneration of the cross, or washing of the feet, or Easter Vigil for that matter. Kaya ito na lang ang... Pero paalala ng simbahan, ang online bisita iglesia ay di para sa lahat. Hindi kasali dito yung medyo konting tamad, hindi kasali dito. It's not for them. Sang-ayon naman dito ang ilang debotong nakausap namin. Yung mga hindi pwedeng labas ng bahay, pwede yun. Pero pag ako kaya ko nang pumuntang simbahan, why not, di ba? Once a year lang naman yun. Mas magandang actual na ikaw mismo pumupunta sa lugar na dapat mong kagaya ng halimbawa may Station of the Cross na isa-isa mong lalakaran talaga. Hindi lang sa... Di ba sakripisyo nga? Isa lamang ang bisita iglesia sa mga tradisyon at ritual tuwing Semana Santa. Bukod pa ito sa pabasa, pasyon at Way of the Cross. Sa paglipas ng panahon, magbago man at dumami ang mga paraan ng pagtitika, paalala ng simbahan, huwag kalilimutan ang tunay na diwa ng panahon ng Semana Santa. Ito ang pagsasakripisyo bilang tanda ng pagmamahal kay Hesukristo. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang sakripisyo ang nakagawian tuwing Semana Santa, gaya ng hindi pagkain ng karne at pag-iwas sa bisyo. Pero hanggang ngayon ba, may gumagawa pa ng mga sakripisyong ito? Nakatutok si Lia Manyala. Kahit Holy Week na, ang tindahan na ito ng lechon sa La Loma, malakas pa rin ang benta at bukod sa mga dine-in customer, may mga order na rin daw ng lechon sa mga susunod na araw. May ilan din naman bumibili ng baboy at baka sa palengke pero hindi raw para kainin sa Biyernes Santo. Sagrado Katoliko raw kasi sila kaya't sumusunod sila sa tradisyon. Sumunod tayo sa ano ng Panginoon. Ever since hindi ako kumakain talaga ng Friday. Kasi nung nag-aalala ko, yun ang sabi sa akin eh. Sa Italia, nagsimula ang kaugalian ng mga Katoliko na hindi pagkain ng karne tuwing Semana Santa. Hindi raw kasi nabubuhay ang mga tao roon nang hindi kumakain ng karne. Kaya ito ang ipinagbawal ng simbahang Katoliko bilang sakripisyo. Man does not live on bread alone, para maipaalam sa atin na tayo ay nabubuhay, hindi dahil lamang na kumakain tayo. Nabubuhay tayo dahil binubuhay tayo ng Diyos. Isa ang hindi pagkain ng karne sa mga paraan ng pangingilin o abstinence ng mga Katoliko para makiisa sa paghihirap ni Kristo. Hindi lang Biyernes Santo bawal kumain ng manok, baboy at baka para sa ilang sagrado Katoliko. Ang mga edad 14 pataas, hindi na rin kumakain ng karne sa lahat ng Biyernes matapos ang Ash Wednesday. Pero ang mga tindero aminadong marami pa rin bumibili sa kanila. Mas mabili ngayon kasi marami nag-outing. Hindi naman ganoon ka-strikto ang simbahan sa pag-iwas sa pagkain ng karne sa panahong ito. Pero bukod dito, hinihikayat din ng simbahan na mag-abstain o umiwas muna ang mga Katoliko sa paninigarilyo at iba pang bisyo o pamamasyal at sa halip ay magdilay-nilay. Pero kung hindi raw talaga maiiwasan, That can be replaced with a work of mercy or a good act, a good deed or prayer. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Hindi mamatay-matay ang mga takot sa posibleng dayaan sa eleksyon sa Mayo. Kabilang sa mga inuusisa sa COMELEC, bakit hindi nalalagyan ng digital signature ang election results na ipapadala sa mga munisipyo? Nakatutok si Mariz Umali. Habang papalapit ang eleksyon, tila nadaragdagan pa ang mga pangamba ng ilang election watchdogs sa umunay mga butas ng automated elections. Sa inilabas kasing revised general instructions ng COMELEC para sa mga Board of Election Inspectors itong March 4, iniutos nitong wag nang lagyan ng digital signature ang election results na ipadadala sa mga munisipyo. Ang digital signature ay isang feature na magpapatunay umanong otorisado ang PCOS machine na magpapadala ng election results. Kaya't pangamba ng election watchdog na Kontradaya, kung walang digital signatures
yung results na pinapadala ng PCOS, pwede na ngayon magpadala ng ibang results yung mga hindi authorized na PCOS doon sa mga canvassing centers. Pero agad sinalag ng COMELEC ang takot na ito ng kontradaya. The PCOS machine has its own digital signature. If you buy a PCOS machine from, like say, Taiwan or Hong Kong or the US, after that you bring it here, first you have to configure the data, the software, and configure CF cards. And if you do this, even if you try to transmit, the data you send from that PCOS machine will not be accepted and counted by the canvassing system. Di na rin gagamitin ng COMELEC ang ultraviolet ng PCOS machine para i-check kung authentic ang isang balota. Hindi kasi umeksakto ang printing ng ultraviolet markings sa balota, kaya di na siya mababasa ng PCOS. Kine-question ito ng kontradaya. Sagot ng COMELEC, i-check pa rin naman daw kung authentic ang isang balota gamit na nga lang ang isang handheld ultraviolet lamp. Yun yung kailangan para masigurado natin na ang tinatanggap lang na balota ng makina ay totoong balota. Maabuso talaga siya. Meron pa rin namang ultraviolet na markings, di ba? Yun lang, hindi na siya kayang basahin ng makina. Kaya sila gagamit daw ng ultraviolet lamp. Pero hassle yan. Hassle na pag-check yan. What's the tedious process? For example, you get the ballot, look at, ganyan, you have a UV lamp, get the ballot, ganyan mo, tapos. You just, ganyan, do it, you give it. That's it. It's simple. It's not rocket science. Nangangamba rin ang kontradaya na di matatapos ang pag-iimprenta sa mga balota bago mag-eleksyon. Sa ngayon daw kasi nasa 25 million ballots pa lamang ang naiimprenta, gayong ang kailangan ay mahigit 50 million. Pero siniguro naman ng COMELEC na nadagdagan pa ang mga printing machine at wala na ring tigil sa pag-iimprenta ng mga balota para masigurong aabot sila bago mag-eleksyon. Bagamat ang COMELEC ang pangunahing ahensya responsable sa pangangasiwa ng eleksyon, sa huli nakasalalay pa rin sa bawat isa sa atin ang tungkulin na siguruhin magiging malinis, mapayapa at makabuluhan ang kauna-unahang automated elections sa bansa. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ngayong Martes Santo, walang tigil sa kampanya at iba pang aktibidad ang ilang kandidato sa pagkapangulo. Si Senador Noynoy Aquino sinagot sa press con ang iba't ibang issue. Wala namang campaign schedule ngayon si Councilor JC De Los Reyes habang si dating Pangulong Joseph Estrada nag-ikot naman sa Laguna. Tuloy naman ang panunuyo ni Senador Richard Gordon sa mga Bulakenyo. Nasa ibang bansa pa rin si Senadora Jambi Madrigal. Si Nicanor Perlas naman nagbahay-bahay sa mismong barangay niya sa San Antonio sa Pasig at saka siya dumiretso sa Marikina. Naglibot naman sa Calbayog City, Samar si Gilbert Chudono. Wala namang kampanya ngayon si Brother Eddie Villanueva. Nagpa-presko naman si Senador Manny Villar. Bagong atraksyon ngayon sa Maynila ang isang high-tech na pagtatanghal. Yan ang Aquatica na isang laser light show sa tubig na may kasama pang storytelling. Nakatutok si Rafi Tima. Kakaibang show ang masasaksihan sa Manila Ocean Park. Ito ang Aquatica, ang pinakabagong atraksyon na magbibigay ng multi-sensory at multimedia experience. Singkulay ng fireworks display na sinabayan pa ng dancing water at pyrotechnics. Yan ang ipinagmamalaki ng high-tech water show na ito. Kasabay niya ng 2D at 3D presentation kung saan sinasalaysay ang storya ng The Maiden of the Sea, isang kwento na may temang pangkalikasan. Kaya naman siguradong patok ito sa mga bata. It's a venue wherein it can accommodate of about 1,800 seats. It's a must-see destination for the whole family. The story basically evolves into the advocacy on saving the environment. Aabot sa 25 minutes ang buong pagtatanghal. 250 pesos ang bayad para makapanood. Kung gusto mo namang sabayan na yan ng tour sa Ocean Park, 500 pesos ang halaga ng ticket. Tuwing 7:30, 8:30 at 9:30 ng gabi. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Kapituko raw sa pwesto si Pangulong Arroyo, yan po ay ayon sa Liberal Party. Pinuna rin ng LP ang hindi raw pag-aksyon ng COMELEC sa mga reklamo ng partido. Itinanggi ito pareho ng Malacanang at COMELEC. Nakatutok si Lay Alves. Kumbaga sa basketball, ang eleksyon nasa fourth quarter na raw kaya ginagawa ng kandidato ang lahat para manalo sa laban. Ganyan ang pagtingin ng Liberal Party sa anilay mga ginagawa ng Administrasyong Arroyo. Mukha raw nais pang manatili ng Pangulo sa pwesto pagkatapos ng Hunyo.
nung panahon nung ina ng ating presidential candidate ay may tawag na lutong Makoy. Ngayon naman ay meron tayong lutong Gloria. Talagang kapituko at mukhang ayaw talaga bumaba sa pwesto. Nagsususpecha ang LP sa ilang ginawa at hindi ginagawa ng COMELEC. Una, hindi raw agarang inaksyonan ng COMELEC ang hiling ng partido na suriin ang source code ng PCOS machines. Pumayag man daw ang COMELEC ngayon, wala ng oras. Bakit din daw dinisable ng COMELEC ang mga ultraviolet scanner sa mga PCOS machine na tutukoy sana kung peke ang balota? At hanggang ngayon, wala pa rin daw inilalabas na patakaran ng COMELEC sa random manual count. Wala rin daw backup plan sakaling hindi gumana ang mga PCOS machine. Sagot ng COMELEC. The political parties were already advised of this some time back. We explained to them why it was done, the reason behind it, so we kept them informed. Ang source codes ng mga PCOS machine ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, hindi pa pwedeng suriin noon dahil hindi pa certified. Ang mga UV scanner dinisable daw dahil sa mga technical na dahilan. May handheld UV scanner naman daw na susuri sa mga balota. At hindi pa naman daw huli para sa mga ilalabas nilang guidelines tungkol sa random manual audit. Sabi ng LP, hindi lang daw ang mga ito ang dahilan ng pagsususpecha ng partido. Nariyan pa raw ang pagtakbo ng Pangulo bilang Congresswoman ng Pampanga. Ang pagtatalaga ng Pangulo sa malapit sa kanyang si General Delfin Bangit bilang AFP Chief, ang mga ginagawang appointment ng Pangulo sa kabila ng election ban, ang pagpayag ng Korte Suprema na i-appoint ng Pangulo ang susunod na Chief Justice, at pahayag ng palasyo tungkol sa military junta. We have seen that this administration is capable of shameful acts. The midnight appointment of the CJ, Mikey Arroyo in the party list, walang hiyaan na ang nangyayari. Balik ng Malacanang, imahinasyon lang ito ng Partido Liberal. Tigilan na raw ng LP ang paggawa ng senaryo ng failure of election sa isipan ng publiko. The more they keep on saying that those things, okay, the more that possible version becomes credible. So for their own good, to prove that they are not in fact endorsing adventurism, or to prove that they are not in fact saying that the only outcome of the elections is whatever they want it to be, they should refrain. I have asked General Campaign Manager Butchabad and other senior campaign officials to start conferring with key sectors such as the church, election watchdogs, the diplomatic community, the military and police, and other presidential candidates to close ranks so that together we can help to ensure peaceful, orderly, and clean elections. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kumpiyansa sila sa automated election system. Mahirap daw itong dayain. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Paalala ng mga otoridad sa mga magbabakasyon, tiyaking ligtas sa mga magnanakaw ang inyong mga bahay. Mag-iwan ng bantay o kaya'y maglagay ng matitibay na lock. Narito ang aking report. Bibiyahe pa Subic bukas ang pamilya ni Mang Carlos Ramos, pero may iwan daw sa kanilang bahay ang isa sa kanyang mga anak. Mahirap na raw at baka masalisihan sila ng mga magnanakaw. Ay, may naiiwan na para bago hindi pwede magpapasok ng tao sa bahay kung hindi kakilala, gano'n, siyempre. Anong paalaala dun sa naiiwan? Anong sinasabi niyo? Huwag magpapasok sa bahay ng hindi kakilala o kahit may sinabing may na-accident. Alam mo na may mga gimmick ngayon ng mga tao. Sa barangay nila sa Barangay Laging Handa, Quezon City, mula buwan ng Pebrero hanggang Marso, 2 insidente na ng pagnanakaw ang naitala. Kaya naman ang Barangay Laging Handa, lalong naging handa sa anumang pagtatangka ng masasamang elemento para samantalahin ang Semana Santa. Try to avoid to leave your home without anyone, no? At least dapat may tao man lang na may iwan, or at least of course inform your neighbors. Hindi raw sila nagkukulang sa pagpapaalala sa mga residente. Sa tuwing magbabakasyon ng mga residente nila, dapat daw ipaalam sa kanilang barangay para raw masilip nila ng mas madalas ang bahay. Mag-install ng mga mahusay na klase ng door lock at iba pang safety gadget sa bahay. Makakatulong rin kung may alagang aso. Ang mga tanod naman, walang puknat daw ang pag-iikot at pagro-ronda 24 oras. Ang PNP naman may paalala, napakahalaga raw ng paghahabilin ng inyong tahanan sa kapitbahay. May naglalabas ng kanilang lahat ng mga gamit doon sa kalapit bahay nga. Ay tinanong niya, sabi naman nung mga naghahakot, lilipat na kami. Kung sana naalaman ng kapitbahay, agad itong na-report sa Philippine National Police at na-respondihan agad. Kung magbabakasyon din ang mga kapitbahay at pwede lang naman, sana raw ay may maiwang tao sa inyong bahay. Sa mga emergency, pwedeng tumawag sa 117 o mag-text sa 2920. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras.
Unti-unti nang dumarating sa Catanduanes sa mga bakasyonista. Mula pa kahapon ay maya't maya raw ang pagdaong sa San Andres, Catanduanes ng mga barko mula sa Tabaco Port sa Albay. Sa kuwang yan ni Steven Agnas, makikita ang barkong nakadalawang balik na raw sa Tabaco para kumuha ng pasahero. Maaari rin po kayo magpadala ng litrato at video ng inyong biyahe ngayong Semana Santa at ng iba pang mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At mga kapuso, maging mapagbantay kahit Semana Santa. Ano po? Ipadala sa Uscoop ang litrato o video ng mga kandidatong mangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Bawal po yan ayon sa COMELEC. Susunod. Mga estudyante sa isang eskwelahan sa Bacoor, Cavite, inoobliga raw bilhin ang mga paninda ng mga guro. Mga poster ng mga politiko, bawal sa Boracay. Ricky Martin, umaming bading. At second runner-up ng Binibining Pilipinas. Ano kaya ang reaksyon na siya na ang lalaban sa Miss Universe? Tutok na dito. Lumang istorya na raw ang sapilitang pagtitinda ng pagkain ng mga pampublikong paaralan. Pero sa paaralang elementarya ng San Nicolas sa Bacoor, Cavite, iba ang usapan. Lahat po ng mga teacher dyan, ganun po ang mga ginagawa nila. Pero sa trade, kailangan ubus yun. Yung kota na sinasabi na yun. Susumbong sa amin sa mga bata eh. Hindi naman kami sabihin na mayaman araw-araw namin pinabaunan ng 20. Ang anak ni Josephine na nasa unang baitang napipilitan daw ibili ng tinda ang 5 pisong baon araw-araw. Pinapabaunan ko naman ng pagkain din. Binibigyan ko ng pamsikad pa uwi dito. Instead nang magsakay siya ng sikad, naglalakad na lang. Ang inang si Roselyn nababala sa masamang epekto ng sapilitang pagtitinda sa 6 na taong gulang na anak. Hanggang hindi ko bibigyan yun, hindi yun maalis, magwawala dyan sa loob. Ang budget nga namin, minsan kapos, kailangan babudget ko rin kung baon. Ang mga estudyante mismo nagtataka sa kakaibang nangyayari dito sa paaralan. Lagi siya nagagalit. Babawasan na yung grades namin pag dito kami bumili. Sabi niya, 10 yung baon para madami yung A-star. Agad pinuntahan ng investigador ng bayan ang paaralang elementarya ng San Nicolas para linawin ang usaping ito. Tumangging umarap sa kamera ang principal na si Benita Borromeo pero kanyang iginiit na hindi sa pilitang nagtitinda ang kanyang paaralan. Aming sinadya ang kagawaran ng edukasyon sa Cavite para iparating sa kanila ang mga reklamo. Itong problema kasi ito is already a recurring problem. We have to listen to both sides before we can recommend or give any reprimands. Iisa lang naman daw ang paulit-ulit na paalala ng kagawaran ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan. They can resort to this selling of foods inside the classroom but on a voluntary basis, not to force anyone to buy this. Tatanggap lang po namin ang balitang ito. Half day ang pasok bukas sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ayon po yan sa Malacanang. Ito'y para raw makapaghanda mga empleyado sa kanilang biyahe o anumang gawain ngayong Semana Santa. Special non-working day naman sa Black Saturday o Sabado de Gloria at 3 ng Abril. Balitang showbiz naman tayo, ihahatid yan ang kapuso nating si Lueng D. Lueng. Hindi lang isa kundi 3 ang regalo ni Chris Bernal para sa birthday ng ka-love team niyang si Alger Abrenica. Alamin kung ano nito sa chika ni Aubrey Carampel.
Ipinakita ni Alger Abrenica sa GMA News ang designer bracelet na regalo sa kanya ng ka-love team na si Chris Bernal. Sorpresang ibinigay ito ni Chris sa birthday concert ni Alger noong Biyernes. Bukod pa ito sa naunang regalo na 2 polo na isinuot ni Alger sa concert. Tinutokso tuloy sina Alger at Chris na baka raw officially mag-on na sila dahil alahas na ang ibinigay na regalo sa kanya ng dalaga. Matagal na po kaming nagkaka-developan. Pero may limitasyon po lahat. Friendship kasi may concentrate po kami at focus po kami sa career namin. Nitong mga nakaraang araw lang naging usap-usapan na umano'y nakitang nakipag-date si Alger sa apo ng isang mayamang businessman na agad namang dininay ng aktor. Ako po nagulat po ako sa balitang yan, sa chismis na yan. Wala rin naman akong dinidate na iba. Sino lang? Wala po. Si Chris lang yung nakakasama ko sa labas. Aminado si Alger na nadala na siya sa nangyari sa kanya noong 1 taon habang nagbabakasyon sa Puerto Galera, kung saan nabalitang may nakadate umano siyang menor de edad. Nakalauna na idinamanda siya ng acts of lasciviousness. Ngayon daw nag-iingat na ng husto si Alger. Maging sa amin ay ayaw na niyang sabihin kung saan siya magbabakasyon kasama ang pamilya. Nag-usap na kasi kami ni Chris tungkol dyan. Talagang halos araw-araw magkasama na kami. So talagang sinabi namin, family muna. Siyempre naman po. 1 linggo yun eh. 1 linggo kami hindi magkikita. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson, ano kaya ang masasabi ngayong siya na ang biglang naging Binibining Pilipinas Universe? Tutukan yan. Susunod! Batang bagong graduate sa Bulacan patay ng makuryente sa perya. Paglilipat ng mga balota mula sa National Printing Office, hinarang ng ilang taga-Liberal Party. At Ricky Martin, umami ng isa siyang bading. Patay ang isang batang 11 taong gulang matapos makuryente sa peryahan sa Kalumpit sa Bulacan. Nakatutok ang GMA News stringer na si Romel Ramos. Kakagraduate pa lang sa elementary noong 1 linggo ni Victor Manalo Jr. Kahapon ng umaga, natuldukan ang mga pangarap niya. Dead on the spot si Victor matapos makakuryente sa peryahan sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa isa sa mga namamahala sa peryahan, alas 7 ng umaga nagpunta roon si Victor kasama ang mga barkada at naglaro ng video game. Hindi pa raw sila bukas na mga oras na yon. Hindi raw nila namalayan na naglaro sila Victor sa video game machine at doon nga nangyari ang insidente. Umusad po yung bombilya, natigit ngayon sa alambre, dumikit ngayon sa bakal. Natalupan? Tapos nakahawak siya. Dito na siya nasandal ngayon. Nakatapak pa po kaya malakas yung kuryente. Agad daw nilang pinatay ang main switch ng kuryente, ngunit huli na ang lahat. Tanggap naman daw ng pamilya Manalo ang nangyari. Talagang accidental. Dahil di natin alam kung talagang hanggang doon na lahat talaga siguro siya. Nangako naman daw ang pamunuan ng peryahan na hindi tatalikuran ang panagutan sa insidente at bibigyan din nila ng tulong pinansyal ang pamilya Manalo. Pinalikan ng GMA News ang peryahan. Kita natalop ang mga linya ng kuryente ng mga ilaw. Yung mga ilaw doon na parang merong mga naka-open yung mga kuryente. Ngayon po, pinangungunan ni Kapitan na kami balasahin namin yung lahat ng mga problema sa kuryente para hindi na maulit po yung nangyari. Mula sa Kalumpit, Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Bakasyon en grande na talaga ang marami nating kababayan, partikular yung mga nasa Boracay. Sulyapan natin ang kanilang pagre-relax doon kung saan nakatutok live si Lar Santiago. Lar, kamusta dyan? Jay, summer fun place yung tunay ang Boracay dahil ang mga bakasyonista, puro kasiyahan at walang istorbo, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa politika. Patuloy lang sa pag-i-enjoy ang mga bakasyonista sa Boracay. Umaga pa lang ay marami na ang nasa beach at nagsuswimming. Mapa-Pilipino o banyagang turista, willing-willy sa paglulunoy sa dagat ng malaparaisong isla. Ang iba, pa-relax-relax sa puting buhanginan at mayroon namang sunbathing ang drama. Makita lang namin yung white beach, mag-swimming with kids.
okay na yun sa amin. And then sama-sama kami. Karelax kami ng mahaba-habang araw. At saka po, nakapamasyal kami dyan sa paligid. Dito sa Boracay, mapapalayo ang isip ng mga bakasyonista sa politika. Hindi maiisip na mahigit isang buwan na lang at idadaos na ang eleksyon. Wala kasing anumang pwedeng magpaalala sa mga tao ng botohan at ng mga kandidato. Walang nakasabit na streamer o poster ng mga tumatakbo sa anumang posisyon. Ipinagbawal kasi ito ng pamunuang bayan para mapanatili ang pagiging ideal vacation place ng lugar. Sa Beachfront na daga, zero yan. Hindi pwede. Walang nagsusuporta ng ganyan kasi we're selling the whole experience of Boracay. So hindi yung kandidato. Maging local politician sa bayan ng Malay na nakakasakop sa isla ng Boracay ay sumusunod sa no political poster policy sa Vacation Island. Kaya't naglalagay na lang sila ng poster sa lugar na inilaan para sa mga ito. Tatulong din ang Boracay Police para mapanatiling malinis ang lugar sa mga poster at anumang patalastas ng mga politiko. Meron kaming inorganize na task force baklas na pinangungunahan ng COMELEC yan. Kaya minomonitor namin araw-araw. Kinukuha namin ng picture para ipadala sa COMELEC. Then yung COMELEC na yung nagbibigay ng notice para ipatanggal voluntarily doon sa kandidato. Ilang araw na kami dito sa Boracay pero ni isang streamer o poster ng politiko ay wala kaming nakikita dito sa beachfront. At wala rin kami nakikita ang kandidato na nag-iikot para mangampanya. Jay? Maraming salamat, Lars Santiago. Nagbabalik si Luan D para sa iba pang balitang showbiz. Luan! Thanks, Miss Mel. Mas bonggang party raw ang ihahatid ng Party Pilipinas sa Easter Sunday. Ngayon pa lang popuspusa na ang paghahanda ng ating mga kapuso para sa kanilang production numbers. Makichika kay Aubrey Carampel. Patikim pa lang daw ang napanood sa pilot episode ng Party Pilipinas. Dahil sa Easter Sunday, mas bongga, mas malaki at mas masayang party ang inihanda nila. At ang venue sa Araneta Coliseum pa. Sa rehearsals pa lang kanina, bigay todo na ang mga artista. Muling hahataw sa stage ang Hollywood choreographer na si Fusion na makikipag-showdown kay Rochelle Pangilinan. I had a pleasure working with Mark last week and with Richard, and this week I'm working with Rochelle, and she's amazing. Some of the people were saying she's the female version of Fusion, which I think was great because she's a beautiful girl and she's a great dancer and great attitude. It's like a party here. Natatakot din ako sa kanya, tsaka pag kasayo ko siya, kinakabahan ako, kailangan parang, kailangan galingan ko kasi magaling to, yung ganon. So, kailangan kahit rehearsal, parang highest level na yung energy ko. Nakausap rin namin ang Japan-based composer ng upbeat theme song ng Party Pilipinas na si DJ Cave. Nag-e-enjoy raw siya sa lingguhang party ng GMA Network. Look at the artists, they work so hard, they're wonderful, they're so talented, they sing, they dance. My God, all I can do is just sing and write, you know? Hindi naman magpapahuli ang glam girls na sina Heart Evangelista, Carla Abellana, Bianca King, Lovie Poe at Rian Ramos. Kung makapigil hiningang performance ang ipinakita nila nung linggo sa kanilang harness stunt, this Sunday, mas daring naman ang kanilang production number. Mas sexy naman yung dating namin this time. Hindi ako sanay sa ganong klaseng sayaw. So, sinasanay ko pa ang sarili ko. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. I'll be back for more chika, so stay tuned. Abangan! Sa Amerika, ilang biktima umano ng pang-aabuso ng mga pari sinabing hindi sila pinakikinggan ng Vatican. Issue kung mahirap talaga noon si Senador Manny Villar, sentro ng patutsadahan ni Villar at Senador Noynoy Aquino. At pambato, bagong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe, best friend daw ng na-disqualify na beauty queen. Walang patid na pagtutok dito. Balikan natin ang Araneta Center Bus Terminal. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP, alin na mas maraming pasahero kahapon o ngayon? Mel, bagaman bagay na bawasan ng pagdating ng mga tao dito sa Araneta Center Bus Terminal, ay pinotakti naman ng reklamo itong si Land Transportation Office Chief Arturo Lumibaw sa kanyang pag-iikot dito kanina.
Pagtungtong pa lang ni LTO Chief lumibaw sa unang bus, reklamo agad ang sumalubong sa kanya. Pati sa ba? Sir, pwede nagtaas sila ng Ano? Kasi last week ko nagtanong na ako 350. Tapos Overcharging. 500. Sino ba ano nito? Paliwanag ng Araneta Bus Terminal. Meron po kasi mga reservation din na sinisiguro din ng mga bus company para may isakay din itong mga paserong ito. Each bus company, may mga kopya po sila ng taripa o matrix na prescribed ng LTFRB. Ngayon, sa ganitong panahon, in fact, nag-extend sila ng diskwento pa. During the lean months, they offer a special discount. So, definitely, hindi sila pwede mag-overprice. Kaya rin daw naninibago ang ilang pasahero sa halaga ng ticket dito ay dahil karamihan sa bus lines ay ibinalik na sa regular na presyong halaga ng ticket na noong off-season ay mas mura. Sa rutang papuntang Naga halimbawa para sa non-aircon bus, dapat hanggang 571 pesos at 40 centavos lang. Pero kung senior citizen ka at estudyante at may kapansanan, dapat hanggang 457 pesos at 12 centavos lang ang singil. Nasilip maging ang problema ng overloading ng mga bagahe. Ang overloading ang isa sa mga dahilan ng aksidente ng mga bus. Isang bus, pinababa ko yung mga maraming gamit dahil baka pag-turn ng bus ay matutumba na, so that would be dangerous. Dito po. That would be dangerous to the passenger. Pero may ilang paserong tulad ni Lorna na pauwing Masbate na napabayad ng 300 pesos dahil sumobra ang dala niyang bagahe. First time ko mag-drive sa... Hindi ko po alam na may limit ko ng ganyang karami. Panay rin ang paalala sa mga pasahero, ingatan ang kanilang mga bagahe at mga kasamang bata dahil sa pananamantala ng mga masasamang loob kahit Semana Santa. Ayon sa pulisya, nagkalat ngayon ng mga miyembro ng Salisigang na ang modus operandi. Dapat pag may mga karga sila, hindi po nila iwanan. Pag halimbawa, pag mag-CCR sila o may bibilin sila ng iba, dapat may maiwan doon sa gamit nila para isinasama sila sa Punuan na rin sa iba pang bus terminal sa Cubao. Bawal ang pagsama ng alagang hayop sa biyahe sa Victory Bus Liner. Kaya ang paserong ito na papuntang Pangasinan, problemado. Wala kasi siyang pag-iiwanan sa kanyang asong si Rusty. Mel, tinatayang aabot sa 5,000 pasahero ang dumating at darating pa rito ngayon araw sa Araneta Center Bus Terminal, pero bukas daw ay posibleng trumiple pa ang bilang na yan. Para naman po dun sa ating mga kapusong paalis pa lang, maaari po kayong tumawag at mag-inquire sa Araneta Center Bus Terminal sa numerong 911-4766. At yan munang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Malasenakulo ang kilos protesta ng mga maralitang tagalunsod sa Maynila kanina. Tinutulugsan nila ang pagsisinungaling umano ni Senador Manny Villar na dati siyang maralita at namatay ang kanyang may sakit na kapatid dahil sa kahirapan. Ang kolumnistang si Lito Banayo ang unang kumwestiyon sa tunay na katayuan ng buhay noon ni Villar. Taga-suporta ni Senador Noynoy Aquino si Banayo. Iginiit naman ni Villar na dati siyang mahirap. Nahirapan akong unawain na uwi na isa sa mga premyadong ospital na parang ang claim mo, di ba, hindi makabili ng gamot pero kaya magbayad punong klase ospital. At tinahamon ko sa ating si Noynoy na sabihin, sasamahan ko siya sa aming bahay sa Tondo. Ipapakita ko sa kanya kung paano kami namuhay doon. Ito po ay isang laban din ng isang taga-Tondo na tinda sa Divisoria at isang asindero. Iginiit ng Vatican, hindi nabawasan ng otoridad ng Santo Papa sa gitna ng issue sa sexual abuse scandal ng ilang pari. Sa halip, napagtibay pa nga umano ito dahil sa suporta ni Pope Benedict XVI para masugpo ang mga kaso ng pang-aabuso. Binabatikos ng Santo Papa dahil sa mga hakbang niya nung arsobispo pa, kaugnay sa kaso ng mga paring dawit sa pang-aabuso. Sa Amerika, nagprotesta naman ang ilang biktima ng pang-aabuso. Pakiramdam daw nila, hindi sila pinakikinggan ng Santo Papa. Susunod! Mga ATM handa raw para sa dami ng mga magwi-withdraw ngayong Holy Week. Second runner-up ng Binibining Pilipinas, ano kaya ang reaksyon na siya na ang lalaban sa Miss Universe? At ang kwento sa likod ng pag-amin ni Ricky Martin na isa siyang bading. Tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 oras.
Buhay na buhay ang tradisyon ng bisita iglesia sa Tarlac at Pangasinan, lalo na sa Our Lady of Manawag Shrine. Nakatutok doon live si Dante Perello. Dante. Yes, Jay, bukod sa pabasa at penitensya ay bisita iglesia ang pinagkaabalahan ng ilan nating mga kababayan ngayong Semana Santa. Tahimik, presko ang hangin at makapigil hininga ang mga tanawin dito sa Monasterio de Tarlac. Ang pamilya ni Mang Andy dito piniling magbisita iglesia para makipag-relax na rin ang kanilang pamilya. No, wala naman kasing bayad yung mga ano dito. Kahit sa pwesto, wala naman bayad dito. Isa ang estatwang ito ni Jesus na tunay namang nakamamangha. Pero ang sentro ng atraksyon dito, ang Relic of the True Cross kung saan sinasabing ipinako at namatay si Jesus. Naniniwala ang mga deboto na kapag hinawakan nila ito ay may magandang biyaya silang matatanggap. Sa Our Lady of Manawag naman sa Pangasinan, panay na rin ang dating ng mga nagbibisita iglesia. Si Raquel walang minti sa pagbisita rito. Inaasahan niya na sa kanyang muling panganganak ay magiging maayos ito sa tulong ng Our Lady of Manawag. As a Christian, parang part na ng commitment ko ang magbisita iglesia dito sa Manawag. Kaya yearly ginagawa namin to. Si Aling Paz naman, paniwala ay nakamit ang maayos na kalusugan at magandang buhay dahil sa kanyang pamamanata taon-taon. Nakapagtanim ako ng manggahan, nakapagtayo ako ng paupahan ko. Yun ang ginagawa ng mga tao na lakbay at bisitahin yung simbahan upang magnilay-nilay. Pero hindi naman kinakailangan talagang pito. Napakaugalian lang natin ng pito. Jay, sa kasalukuyan ay isang special na misa ang nagaganap ngayon dito. Susundan naman ito ng kumpisal. At yan muna ang latest mula rito sa Manawag, Pangasinan. Balik sa iyo, Jay. Maraming salamat, Dante Perello. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Muli po naming ipinakikilala sa inyo si Justin Amar. 12 taong gulang, 2 talampakan ang taas, 2,000 ang grado ng kanyang mga mata at tutungtong na sa grade 1. Nitong Pebrero, nagwakas na ang paghihirap ni Justin dala ng kanyang malabong mata. Ngayong Marso naman, tinuldukan niya ang takot na mapahiya sa eskwela dahil sa kanyang kakaibang hitsura. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging maliit para maabot ang kanyang pangarap na maging isang scientist. Maliban sa pagtatapos sa preparatory level, nagkamit din siya ng mga karangalan. Kabilang dito ang pagiging 7th honor sa klase niya at pagiging mahusay sa science. Nagpakitang gilas din si Justine sa pagtula. Kaya naman, inspirasyon siya para sa iba pang nakapanood sa kanya. Katuwang niya sa pag-aaral ang kaloob nating salamin. Kaya niya na gumawa on his own. Hindi na siya nagde-depend sa akin. Kaya niya na makita yung kanyang ginagawa nang walang assistance ko. Pati ang kanyang nakababatang kapatid na si John Andrew, umani rin ng parangal. Nagpapasalamat din ako sa bata na yan. Marunong mag-intindi at saka gusto niya po talaga mag-grade 1 siya. At bilang pagpupugay sa tagumpay ng magkapatid, bagong bag at gamit pang eskwela ang hatid natin sa kanila. Gamit pang grade 1 para magtuloy-tuloy na ang pagtupad nila sa kanilang pangarap. Maraming salamat po. Walang anuman, Justin, at congratulations, ang galing-galing mo pala. Samantala, sana po ay maging katuwang namin kayo para mailapit ang marami pang bata sa kanilang pangarap. Mag-donate para sa proyektong unang hakbang sa kinabukasan, makipag-ugnayan sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank account. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com para naman sa credit card donations. Susunod! Binibining Pilipinas second runner-up. Ano kaya ang masasabi na bigla siyang magiging pambato sa Miss Universe?
At Ricky Martin, umami ng bading, tutukan dito sa 20. Ipinakita ni Senador Manny Villar ang isang Certificate of Performance galing sa ABS-CBN. Nakalagay doon na mula February 9 hanggang March 28, 41.25 minutes pa lang ang ads ni Villar. 83.5 minutes naman ang Nationalista Party. Ayon kay Villar, dapat mag-sorry ang pera at politika, pati na rin ang Nielsen Media na naglabas ng datos na sobra na umano siya sa itinakda ng COMELEC na 120 minutes na commercial kada TV station. Sana hanapin naman ng ating mga kaibigan sa media kung sino ang nagpalabas ng kami ay lumagpas. Ito ba ay Nielsen ba ito o ito yung may isang NGO yata na nagbabantay daw sila? Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Korte Suprema. Ito'y bilang pagkondena sa pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong rebelyon laban sa ilang miyembro ng pamilya Ampatuan. Nakatutok si Chino Gaston. Nagtirik ng mga kandila sa dapat ng Korte Suprema ang grupong Anak Bayan, Kabataan Party List at College Editors Guild of the Philippines. Simbolo raw ito ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. Pangamba ng grupo, ang pagbasura ng kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan ay simula pa lamang ng mas malawak na planong ipawalang sala ang mga miyembro ng angkan. Unang-una, aalisin mo ang rebellion charge. Kasunod nito, yung pagtiwalag sa kaso ng murder. Kasi unang-una, kung yung kaso mabigat na kaso na hindi may iwasan, madaling-madali na lang may pipihit na walang kinalaman ng Ampatuan sa naganap na massacre. Sa isang statement, kinastigo din ng National Union of Journalists of the Philippines ang desisyon ng Korte. Sa desisyon ni Judge Vivencio Baclig, wala raw ebidensya na magpapatunay na nagbalak mag-aklas sa mga Ampatuan laban sa gobyerno. Pero sa kabila nito, di pa rin pwedeng lumaya ang mga Ampatuan na nakakulong. Nahaharap din kasi sila sa kasong pagpatay sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Many of those who were acquitted of rebellion cannot still be released from detention because they still have a pending case for murder. Naninindigan ng militar na may balak ang pamilya Ampatuan laban sa gobyerno. Ang sinasabing pag-aaklas na ito ang basihan ng magdeklara ng martial law sa Maguindanao. In-expect namin that the case against the Ampatuan on the charges of rebellion will prosper. However, the decision has been made already by the court. Sa report ng PCIJ, hindi natitinag ang kayamanan ng pamilya Ampatuan kahit pa marami sa kanila ang nakakulong ngayon. Base sa mga dokumentong nakuha ng PCIJ, may mahigit 20 bahay ang mga Ampatuan sa Maguindanao at Davao. Bahagi ng kanilang kayamanan ang mga kahon-kahon ng mga baril na iba't iba ang kalibre. At ang naggalat ng mga malalaking sasakyan nilang kulay itim sa Maguindanao, ang ikatlo sa pinakamahirap na probinsya sa bansa. Kilala raw ang mga Ampatuan na nagbabayad ng cash kahit gaano pa kalaki ang halaga. Hindi rin matatawaran ang kapangyarihan ng angkan. Kilalang malapit ito sa Pangulong Arroyo. Noong 2007, 12-0 ang boto dito pabor sa mga senatoriable ng Pangulong Arroyo. Sa taya ng PCIJ, bilyong-bilyong piso ang binuhos ni Pangulong Arroyo sa Maguindanao sa 9 na taon na panunungkulan nito sa pamamagitan ng Internal Revenue Allotment at mga public work projects. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Si Nicolette Henson na ang bagong binibining Pilipinas Universe. Siya ang ipinalit sa na-disqualify na si Venus Ra na nagkataong best friend pa naman niya. Makichika kay Nelson Canlas. Nagulat si Nicolette Henson nang tawagan siya ng binibining Pilipinas Charities kahapon para sabing siya na ang magre-represent sa bansa sa Miss Universe pageant. Nagdesisyon kasi ang bumubuo ng pageant na kansilahin ang pagiging kandidata ni Venus Raj matapos madiskubre na may ilang inconsistencies sa isumitin niyang birth certificate at sa mga impormasyong idineklara niya. Pero nilinaw ng binibining Pilipinas Charities na wala raw malicious intent si Venus. Mixed emotions because I really love to represent our country in an international competition, but sad because Venus is my close friend and it's unfortunate that this thing happened.
Itinuturing ni Nicolette na isang malaking swerte at biyaya ang pagkakahirang sa kanya bilang Binibining Pilipinas Universe mula sa pagiging second runner-up. Gagawin ko po talaga yung best ko para ma-represent yung Philippines natin ng maayos. Nakausap ng GMA News si Bino sa telepono kanina. Hindi muna raw siya magpapa-interview. Hihintayin muna raw niyang makausap ng mga abogado niya ang mga kumakatawan sa pageant. Iginiit niya, wala raw siyang kasalanan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Nag-out na si Ricky Martin. Sa kanyang tweet, sinabi ng Puerto Rican singer na bading siya at ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkatao. Ilang taon na rin may speculations tungkol sa sexualidad ni Ricky. Nag-decide daw siyang sabihin ng totoo habang isinusulat ang kanyang memoir. Dati raw binigyan ng advice si Ricky na huwag sabihin na bading siya dahil baka nga makaapekto ito sa kanyang career. Dating member ng teen group na Menudo si Ricky bago naging successful sa kanyang solo career. Kabilang sa mga hits niya ang Livin' La Vida Loca at Shake Your Bon Bon. May dalawa siyang anak na lalaki sa pamamagitan ng surrogate pregnancy. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng fans ni Ricky sa revelation na ito. Yung pag nag-show siya, pansin naman na meron siyang lihim na kilos. Sana hindi siya umamin. Ang gwapo-gwapo niya. Ayun, nadagdagan na naman kami ng kapederasyon. At yan ang Chika Minutes. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lou Andy. Mel? Salamat, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ni Jay Taruk, ni Lou Andy at ni Pia Guanyo. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.